Welcome back sa Panahon TV. Ngayong umaga po makakasama natin si Pagas, weather forecaster Mino Mendoza para bigyan tayo ng update sa lagay ng panahon. Good morning, Mr. Mendoza. At bilang unang katanungan po, kahapon ay meron tayong binabantayan na low pressure area na bahagi po nito nga Intertropical Convergence o no ITZC. At bukod po dito ay meron naman tropical depression sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ano na po ba ang pinakahuling balita kaugnay dito? Una sa lahat, magandang umaga JC at magandang umaga sa ating mga kababayan. Para sa binabantayan nating low pressure area, ito'y kahapon, kagabi, ito'y nalusaw na. At para naman dun sa ating depression na nasa labas ng ating bansa na ito nga ay nandito sa may silangan ng Vietnam, inaasahan naman na ang depression na yan ay hindi papasok dito sa Philippine Area of Responsibility. So ayan po, no, ulitin lamang natin, yung bagyo po sa labas ng ating boundary ay hindi po inaasahan na papasok o makakaapekto sa lagay ng ating panahon. At yung low pressure area naman na binabantayan po natin kahapon, ang good news po dyan ay tuluyan na nga po itong nag-dissipate o nalusaw. At Mr. Mendoza, ito po nga Intertropical Convergence o no, ITZC, meron po ba mga affected areas ito ngayong araw ng linggo? Para dun sa affected areas ng ating ITCC, inaasahan natin na simula dito sa Central Luzon pababa hanggang sa Mindanao, patuloy tayong makakaranas ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Maiba naman po tayo, Mr. Mendoza. No? For the month of June, ilang bagyo po ba ang inaasahan natin considering na meron po tayong weak El Nino? Para sa bilang ng bagyo, para sa buwan na ito, inaasahan natin na 1 hanggang 2 bagyo ay magkakaroon tayo. At Mr. Mendoza, on June 22 naman po mangyayari itong tinatawag natin na summer solstice at inaasahan din po, no, on June 22 onwards, inaasahan na po yung pagbaba o yung unti-unting pagbaba sa ating temperatura. So ano po bang kinalaman nito sa ating expected temperature? Okay, yung summer solstice na tinatawag, ito yung kung saan na-reach na ng araw yung pinaka-peak ng pwesto niya at naabot na rin ito yung sikat ng araw dito sa North Pole at after that day, bababa na ulit ang araw at magta-travel ulit ito pababa southward. So mababawasan ang concentration ng sinag ng araw dito sa Northern Hemisphere kaya inaasahan natin na bababa na rin ang ating mga maximum temperature. At bilang panghuling katanungan na lamang po, uularin ba tayo ngayong araw ng linggo? Ano po bang nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast? Okay, dahil yung ating Intertropical Convergence Zone ay patuloy pa rin nandito sa Kabisayaan, inaasahan natin na simula dito sa Central Luzon, pababa hanggang sa Mindanao, patuloy pa rin tayo magkakaroon ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. At dito naman sa nalalayong bahagi ng bansa o dito sa Northern Luzon, magkakaroon tayo ng bahagyang maulap na kalangitan na may pulo-pulo pa rin pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, lalo na sa dakong hapon o gabi. Pero inaasahan natin na ngayong araw mag-i-improve naman ang weather condition dito sa atin sa eastern side ng Luzon. So yan po, no, ulitin lamang natin na posible o mataas ang chance na makaranas tayo ng maulan na panahon ngayong araw ng linggo. Kaya naman sa mga lalabas ng tahanan, bago po yan, dapat patuloy tayo nag-monitor sa kondisyon ng panahon at wag na lamang pong kalilimutan ang palaging pagdadala ng payong. Maraming salamat po, Mr. Mendoza. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Yan po ang mga nakalap nating impormasyon ngayong umaga. Stay updated sa lagay ng panahon. Bisitahin lamang ang aming official social media accounts and website. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Naghahatid po yan ng balita simula Lunes hanggang Linggo 5 to 5:30 ng umaga at sa oras-oras na update dito lamang sa Telebisyon ng Bayan. At bago po kami tuluyang magpaalam, babatiin po muna namin ang happy birthday si Raylay Cleo. Happy birthday Raylay, more birthdays to come and enjoy your day. Ako po ang inyong weather body Jessie Basco. Magandang umaga sa inyong lahat. Be part of the only all-weather program in the Philippines. Panahon TV opens its internship program for mass communication students who are motivated enough to pursue the field of digital media and live broadcast operations. Applicants must submit their resume to quija@ibemedia.com. So, if you want to acquire valuable on-the-job training and gain a head start in the multimedia platform industry, join us in Panahon TV. Programang ito
ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo!